Okay, magandang gabi mga kapatid. Dito sa ating Zoom meeting, kasama natin ulit si Father Romel. Nakita ko dyan kanina. Natutuwa tayong magkakasama ngayong gabi at mga kapatiran din naman sa Facebook Live at ganoon din ang ating mga friends at saka yung public na nakakapanood po sa atin dito po sa ating midweek Bible study sa gabi pong ito. At tayo po ay nasa Course 1, Unit 2, Lesson 1 na po natin ng ating New Life Behavior. At suot-suot ko pala yung aking uniform sa New Life Behavior. Ano? At every other week ay ating tinatalakay ang mga paksa na may kinalaman sa New Life Behavior course. At sa pagkakataon pong ito, ano, ay ang paksang Why Did I Do That? Parang hindi pa natin nasi-share. Ayan. Why did I do that? Ang ating papaksain. Matatandaan po na atin na pong napag-aralan ang tatlong pananaw ng mga tao patungkol sa Diyos at kung papaano ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Ang ating pananaw na ito, kung gaano ang pagpapahalaga ng Diyos ay magdidepende kung ano ang paniniwala natin sa Diyos. Katulad ng mga ateista, ang paniniwala nila ay walang Diyos, kaya wala silang halaga sa Diyos. Ang mga agnostic naman ay nagsasabing hindi nila alam kung mayroong Diyos at ayaw nilang alamin, kaya wala silang katiyakan ano ang halaga nila sa Diyos. Samantalang tayo na naniniwala na mayroong Diyos at sa kanyang salita ay ating nauunawaan gaano tayo kahalaga. At talaga naman pinahalagahan tayo ng Panginoong Diyos kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na siya nga ang namatay doon sa cross at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At yun nga ang nagbibigay sa atin ng new life, yung bagong pamumuhay sapagkat mayroon tayong Panginoong Jesus, nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Tayo ay maaaring mamatay din sa ating kasalanan, mailibing sa tubig ng bautismo at magkaroon ng bagong buhay. At ngayon, ready tayo na magkaroon ng ating mga new concerns, having a new life and a new life thinking. At ito ang magkakaroon ng bagong pag-uugali bilang mga Kristiyano. Kaya sa lesson po na ito, we'll be asking the question, why did I do that? Bakit ko ginawa ang ganoon? So ating alamin sa likuran ng paggawa ng isang tao. Ano kaya ang motivating factor niya? Ano kayang dahilan niya? Bakit niya nagawa ang kanyang nagawa? So ating tutingan muna kung papaano nag-iisip at nakakadama ang isang tao na ito yung magdadala sa kanya sa kanyang ikikilos o kanyang gagawin. How we are thinking and feeling that will lead to our behaving. Ayan. Maalala natin, simula pa sa halamanan ng Eden, si Adan at saka si Eva, noong nilabag nila yung kautusan ng Diyos, mayroong dahilan bakit sila ay lumabag. Si Nadab at saka Abihu, dalawang pari ito na nautusan na gumamit ng isang uri lamang ng apoy sa kanilang paghahandog sa Diyos. Subalit ang mga taong ito, nilabag nila yung utos na yun sa kanila at kumuha sila ng kakaibang apoy. Mayroon tayong record kay Moises na nanguna sa mga Israelites sa paglabas mula sa Ehipto. At siya ang kinasangkapan ng Diyos upang ibigay ang kautusan sa mga Israelites, no? At habang sila ay patungo doon sa lupa na ipinangako, ang Kanaan, nag-wandering sila, no? Nag-exodus sila doon sa wilderness. At habang naroon sila, ang unang utos kay Moses noon ay paluin niya yung bato, no? Kapag kailangan ng tubig ang mga Israelitas. Subalit sa isang pagkakataon, ang sabi ng Diyos sa kanya, kausapin mo yung bato. Si Moses, nasanay siyang paluin yung bato. Kaya ginawa niya, pinalo niya ulit, nagkaroon nga naman ng tubig. Subalit, ito ay paglabag sa utos ng Diyos
ng oras na yon o ng panahon na yon, sapagkat ang utos sa kanya ay kausapin yung bato. At ang record ay nasa Numbers chapter 20. At mayroon naman tayong record patungkol kay Pedro na kung saan ay nangako sa kanyang Panginoon na hindi niya iiwanan kahit na ang ibang mga alagad pa ay aalis, tatakas. Siya ay mananatili nakasama ng kanyang Panginoon. No? Kaya nung gabi na hinuli ang Panginoong Jesus, hindi nga siya tumakas at doon pa siya, palapit-lapit pa siya doon kung saan nililitis ang Panginoong Jesus. At nang namukhaan siya ng isa sa mga aliping babae, tinanong siya kung kilala niya ang Panginoon. No? At sa 3 pagkakataon, ay pinagkailan niya ang Panginoong Jesus at naalaala niya ang sabi sa kanya, bago titiraok yung manok, ipagkakailan mo ako ng 3 beses. At siya ay nalungkot, na umiyak ng lubusan, humaguluhol, sabi sa ibang mga versions. At ating maunawaan kang hindi po natapos doon. No? Ang kanyang ginawa sa halip, siya po ay nagsisi. No? Pinakita ng kanyang pag-ahagulhol. So dito ating maunawaan ang stages, no? Na bago mangyari ang ginawa ng isang tao, katulad ni Adan sa Eva, ni Nadaban, Abayu, ni Moses at ni Pedro, mayroong munang mga nangyari na nauna sa kanila. So we ask the question, why do we act the way we do? Bakit tayo gumagalaw o nag-iisip ng ganoon? Katulad ni Adan at saka ni Eva, bakit nila ginawa yon? No? Nadaban, Abayu, si Moses at saka si Pedro. Ito, no? Ang basihan na alam natin mula sa Bible ay nasusunat sa Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 7, kung saan sinasabi sa English, as a person thinks in his heart, so he behaves. Napansin niyo yung word na think, dapat dito sa ating utak. As a person thinks, kaya lang sinabi in his heart. Sometimes the heart or becomes yung kung saan nag-iisip. No? Sa Tagalog, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, loob niya ang ginamit sa halip na heart, ay gayon siya. So itong magiging basis actually ng new life behavior, kung ano ang nasa isip ng tao, magiging ganoon siya. Maalala ko ang sinabi ng Panginoong Jesus, no? Ang pagkain na lumalabas sa bibig, na pumapasok sa bibig ay hindi ito nakakadumi, sabi niya, no? Kundi yung nanggagaling sa puso ng tao na lumalabas sa bibig, yun ang nakakarumi sa tao. So kung ano yun nasa ating kalooban, yun ang ganun tayo. Ganun tayo. No? Kaya ang iba-iba ang mga binibigay ng mga tao sa kanilang mga ginagawa. Si Adan at saka si Eva, alam nyo ang kanilang sinabi. Sabi ni Adan, nung siya ay tanungin bakit siya luwabag, no? Sabi niya, yung babae na yung ibinigay sa akin. Sinisi niya si Eva. At si Eva naman, nung siya ay tanungin, sabi niya, dinaya ako ng ahas. So, sisihan blues ang nangyayari po dito. Hanggang sa ngayon ay may mga tao pang nag-iisip na katulad ni Adan at saka ni Eva. Ang mga ateista, no? Iba ang kanilang sasabihing dahilan kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. At malungkot man, pero mayroon ding mga tao ngayon na katulad nila. Sapagkat wala nga silang paniniwala ng Diyos, walang silang paniniwala sa Bible, kaya ang kanilang mga pag-iisip, paggawa, pagkilos, ay wala yon. Hindi basihan kung anong gusto ng Diyos, kung ano ang nasusulat sa Bible. Sa halip sasabihin lamang nila, I decided to satisfy my biological and social needs and urges. Nakapagpasya lang ako, napagustuhan ko yung gusto ng aking katawan at yung aking mga kasama o barkada. No? At ano naman ang inyong aasahan sa akin? Ako'y tao lamang. Rin ganun ang pag-iisip ng mga ateista. Kung bakit nila gagawin, okay, sasabihin ang isang bagay. At ang mga agnostic naman, yung lagi na lamang na nabubuhay sa doubts, hindi niya alam kung mayroong Diyos o wala. Kaya kahit ano lang mangyari sa buhay niya, okay lang ito. At maaaring sabihin niya, hindi ko alam, I don't know why I did it. See?
Kasi nga ayaw niyang malaman at sa pakiwari ay hindi niya kayang malaman. So, magsasagot lang ng aywan. Aywan, bakit ko nagawa ito? O kaya ay isisihin niya yung iba. They made me do it. Dahil sa aking barkada, mga kasakasama ko, ay sinabi nilang gawin ko at nagustuhan ko naman, ginawa ko. Or I was just afraid they would not like me. So kanya yung tinatawag na peer pressure. Na-pressure ako ng aking mga kasamahan na kapag hindi ko ginawa ito, na pinapagawa nila, baka ay hindi na nila ako magustuhan. Ayan. At ang mabuti, ang mga may paniniwala sa Diyos at may paniniwala sa Biblia ay kakaiba. Ang ating dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay o sinasabi ang isang salita. Ating basihan, Kawikaan 23, versikulo 7. As a person thinks and feels, so he behaves. Kung ano ating pag-iisip, ano ang nararamdaman natin, ganoon ang ating inuugali. Kaya naman, tayo ay supposed to be mga responsableng mga tao. Kasi tayo ang nagpasya na gawin natin ng isang bagay. We allowed ourselves to do it. Sabi natin, I am responsible and I can control my behavior. Oo. Hindi tayo katulad ng ateista at ng agnostic na isisisi sa iba yung ating mga ginagawa. Ginawa natin sapagkat yun ay ang ating naisip at ang ating naramdaman at ganoon ang ating isinagawa. Kaya naman, sa anumang mga gagawin natin, narapat na tanggapin natin anuman ang mga resulta nito. I will accept the consequences of my negative actions and enjoy naman the positive benefits of my behavior. Yun po ang ating kaibahan. Subalit, mga kapatid, mga kaibigan, we don't have to be a victim of our upbringing, our environment, or even our present condition, but that we can choose how we behave. Hindi tayo magiging biktima, manisi sa ating upbringing, kung paano tayo ipinalaki. Ang iba po kasi kapag nakagawa ng mali, ay sasabihin nilang, ganito ako pinalaki ng aking mga magulang. Panapagawang sinisisi nila ang kanilang mga magulang kung ano sila ngayon. O kaya yung kanilang paligid, yung environment, kung saan sila lumaki. At kung lumaki sila sa isang lugar na magulo, ay maaaring doon nila isisi sa mga tao nandoon sa lugar na magulo. O kaya sa sitwasyon nila ngayon, na halimbawa mayroon silang matinding pangangailangan. Doon sa pangangailangan na yon ay yun ang basihan nila ng kanilang paggawa. Mga kapatid, Kawikaan 23:7 ay sinasabi na maaari nating kontrolin ang anuman ang ating gagawin sapagkat ito ay nagmumula sa ating isipan, nagmumula sa ating damdamin. We think this is truly a reason for rejoicing. Oo naman, sapagkat hindi tayo ginawa ng mga robot ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan na magpasya at maaari natin gawin ang makabubuti sa atin sapagkat ang sabi nga, I can do all things through Christ, Philippians chapter 4 verse 13. At hindi yung I cannot, na hindi natin kakayanin na gumawa ng mabuti. Sabi ni Pablo, maaari tayong gumawa ng lahat ng mga bagay sa tulong ng Panginoong Hesus at hindi nga lamang sa ating sarili. Kaya ngayon, ating uunawain, let's look at some of the details that can help us understand why we behave the way we behave. Ating alamin bakit tayo nag-uugali ng ganoong ugali. Mayroon palang mga dahilan ito. At mayroong sinasabi ang ma-expert na 4 na G. 4 na G, 4 Gs that control our behavior. Maaaring isa rito ang mas malakas o kaya ay 2, 3, 4. Pagsama-samahin natin, ito ang mga dahilan bakit nag-uugali tayo ng ganoon. O nasasagot natin yung tanong na bakit natin ginawa ang ganoon. Why did we do it? Yan, ang genes, pronunciation niya ay heni sa Tagalog. Walang ibang, mayroon, kailang hindi popular yung Tagalog word nito.
tinawag daw itong kamani sa Tagalog. Hindi ko maintindihan kung kamani man. Mas maintindihan pa natin yung word na genes. But ito yung basic physical and functional unit of heredity. Yung mga minana natin na mga katangian natin. Whether it be physical, no, o kaya ay behavior natin, pag-uugali. No. Para itong yung roadmap, no, na namana natin sa ating mga magulang o kaya sa mga kanununuan natin. Kung ano sila noon, kung ano yung pag-uugali nila, ano mga katangian nila, nasa ating katawan yon, nasa ating isipan yon, nasa ating genes. Yung tinatawag nilang DNA. Yan. Kung gaano sila katangkad sa mga ninuno natin, namamana natin doon. At kung minsan nagtataka tayo, yung ating tatay ay malaki naman. Bakit tayo maliit? Kasi doon sa mga una-unahan, sa mga kanununuhan, mayroong maliit doon. At yun ang napunta sa atin ng mga genes. At pati sa pag-uugali, natataka kayo bakit mainitin ang ulo mo. Yung pala, mayroong kang lahi na mainitin ang ulo. So according to studies, mayroon silang ginawang eksperimento, ang identical twin. Kapag sinabi mong identical, halos hindi mo sila makilala kung sino ang sino. Bagamat sinasabi na no two persons are alike. Identical man sila, yung isa mayroong nunal, ang isa wala. Kaya wala talagang two persons alike. Magkatulad na magkatulad ang lahat. Mayroong isang, kahit na isa lamang na kaibahan nila. Pero ang pag-aaral, ang eksperimento ay ganito, no? Yung identical twin, pinalaki sila sa magkahiwalay na lugar. Magkahiwalay na lugar, no? Magkaibang mga magulang, marami ang nagpalaki sa kanila, no? Kaya lamang sa katapusan ng eksperimento, nalaman nila, no, na bagamat lumaki sila sa magkaibang lugar, magkaibang environment, magkaibang mga magulang, mayroon silang similarities sa pag-uugali. Kaya na-conclude ng mga experts na may kinalaman pala yung ating genes, yung ating mga minana na katangian mula sa ating mga magulang sa ating pag-uugali. Ayan, no? Kaya sometimes we have no choice in the basic temperaments. Yun na talaga ang temperatura mo at yung mga kakayahan mo, yun na talaga, no? Minsan pinipilit ng iba na gawin ang isang bagay na wala naman sa kanila ang kakayahan. Sapagkat hanggang doon lamang yung namana nila. Yung iba naman, mayroon talagang namana, nakakayahan, kagalingan. Hindi nila nadidiscover. Yan lang ang kaibahan. Ang genes na ito, yung ating mga minana, nakokontrol naman. Hindi man dahil sa tayo ay magalitin na, magagalit-galitan na lamang tayo. Sa lahat ng panahon, hindi. Yung pangalawang gene na isang factor sa ating pag-uugali ay maaari itong kontrolin. Ano yung magiging pang-control? Ay yung groups, yung mga kasama natin. Katulad ng ating pamilya, di ba? Lumaki tayo sa isang pamilya. Yung pamilya na yon, maaaring maging isang factor para makontrol yung ating genes. Yung ating mga magulang ay tumanda na, alam na nila paano kontrolin ang kanilang sarili at alam nilang ikaw ay nagmana sa kanilang katangian na yon na magagalitin, kaya sila na yung magkokontrol sa iyo. Dahan-dahan ka lang, gaganunin kanila. No? Kung hindi man yung ating family, yung home, sa eskwelahan na pinupuntahan natin, mayroong mga rules doon. Sa school. Kaya kung gusto mong magtuloy-tuloy ang pagpasok mo, sumunod ka sa mga rules. So, one way of controlling you. Kung mayroon ka mang genes na pasaway. No? O kaya sa workplace. Sa workplace, hindi ka pwedeng magsiga-sigaan doon. Kung siga man yung iyong laki, doon sa mga workplace, hindi ka pwede. Tatanggalin ka roon. Lalo na sa simbahan, sa church. Kasi supposed to be, ang mga pumupunta roon ay naniniwala ng Diyos, naniniwala sa Bible, kaya ang kanilang mga actions, pananalita, pag-uugali ay ayon sa Diyos, ayon sa Bible. Kaya ito ang group na mga nagkukontrol sa tao. Na letter B, yan, mga kasakasama natin o kaya yung barkada. Ito yung aking sinasabi na maaaring kukontrol doon sa genes na mayroon tayo. Kaya ang isang bata, a child learns what is acceptable and acceptable behavior from the group into which he or she was born and usually acts accordingly.
Ayan, no? Doon sa family. Kung ano yung katangian ng family na kung saan tayo lumaki, yun ang malaking factor sa atin. Oo. Kaya naman, obserbahan ng mga experts, o kahit tayo, na-observe natin, habang tayo maliit pa, o yung isang anak, habang maliit pa, ginagaya niya yung mga magulang niya. Di ba? Ginagaya niya. Mayroong mga pagkakataon na yung gamit ng magulang ay gagamitin niya sapatos, isusuot ng anak, no? Yung damit, pantalon kaya, mga ganon. Pero habang lumalaki ang isang bata, sa kanyang pagiging pagbibinata, no, pagdadalaga, ay nagbabago ito. Hindi na yung magulang ang kanyang ginagaya, mayroon na siyang mga barkada. At iyan na sila ang nakaka-influensya sa kanya. At sa kanyang mga pag-uugali na, ay ginagaya na niya ang mga kasama niyang palagi. Kaya mahalaga ngayon kung anong uri ng barkada ang kasama ng nagdadalaga o nagbibinata. Kaya ito isang explanation kung bakit mayroong mga lalaki na gumagalaw na parang babae, kasi sa kanilang pagbibinata, ang mga kasama nila ay mga dalaga. Kaya naapektuhan siya doon. O kaya sa mga pagiging pasaway, yung mga kasama nila, nagiging pasaway. Kaya sabi ng nanay ko noon, sabi niya, kasi magbibinata ako, ay umuwi na rin ako ng gabi. Sabi sa akin, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin ko daw sa kanya, sino aking mga kaibigan, at sasabihin niya sa akin kung ano ako. Kasi kung ano yung mga kaibigan ko, ganoon din daw ako. May puntos nga naman. Sabi ng isang sister natin, kung nakababad ka palagi sa suka, mag-aamoy suka ka. Kaya kung nakakababad ka sa isang grupo ng mga tao, kung anong ginagawa ng mga tao, kung saan ka palaging naroon, ay ganoon ka nga rin. Ang positive side po nito, kung mga Kristiyano ang lagi mong kasama, o di mag-uugaling Kristiyano ka. See, maganda yun. At ang Bible ay mayroong warning mula kay Apostle Paul patungkol sa mga groups. 1 Corinthians 15:33, sabi niya, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Yung masamang barkada. So mayroon palang mabuting barkada, no? Mayroong mabuting kasama na siyempre kung yung masamang kasama ay sumisira, yung mabuting kasama nagpapabuti ng magandang ugali. Kaya sabi ko sa mga anak namin, hindi naman masama makipagbarkada, basta piliin mo yung barkada mo, yung mabuting barkada. Yan. So as we become older, sometimes our best choice is to leave the group. Habang tumatanda ang isang tao, mayroon na namang pagbabago, no? Maaari na niyang iwanan yung nakagisnan niyang grupo, halimbawa yung family. Maaari yung barkada niya nung nagbibinata siya o nung binata na siya, dalaga na siya. At mayroong mga reasons bakit. Ito yung pangatlo, no? Na factor sa pag-uugali ng tao. Maaring naging pasaway siya kasama ang mga barkada at maaaring iwanan itong barkadang ito kapag naging tama ang kanyang pangatlo na factor, ang guideline, ang patnubay. Kapag siya ay nag-aral ng Bible halimbawa, no? Maniwala siya, manampalataya siya at maging masunurin siya, mayroon siyang guideline. At ang guideline niya ay ang Biblia na. Ang naririnig niya doon sa simbahan. Ang mga pangaral ng mga mangangaral. O kung sa school naman, yung sinasabi ng teacher ay tatatak sa kanyang isip. Ay sinasabi ng mga nakatatanda sa kanya ay uunawain niya. At hindi siya magsasara ng kanyang isip, hindi siya magsasara ng kanyang puso. So, madidevelop ang guidelines. Magkakaroon siya ng tamang prioridad, ethics, or values from the groups mentioned above. Yung mga nabanggit na kanina mga lugar. No? So, itong guideline ngayon ay makakatulong sa kanyang uugaliin. At ang mabuti, itong guidelines na ito, hindi ito yung mga namana natin. Yung mga namana natin, yun yung genes. Tapos na-influensyan tayo ng group. At ngayon, ay makakarinig tayo ng mga guidelines, mga patnubay
And then we also develop guidelines of our own. May mga tao na nakakaroon ng self-realization. No? Diba? May mga masasama na basta na lang nagbago eh. Bakit? Na-realize nila. No? Napapasama na talaga sila. O kaya ay sila yung dahilan na naghihirap yung kanilang mga kasama o yung kanilang pamilya. Kaya natatauhan, yun ang tawag natin. No? At nagkakaroon sila ng sariling patakaran, sariling patnubay o guideline. Kaya nakukontrol ang kanilang behavior. Noong mga kabataan pa natin, we tend to be politically and religiously similar to our parents. Sabi, no? Ginagaya natin yung paniniwala ng ating mga magulang. Well, in my case, sa aming kaso, no? Kasi kami ipinanganak sa church. Oo. Lumaki kami sa church, hindi kami dumaan ng pagka-katoliko na katulad ng marami. Oo. Kaya sabi ng iba, mayroong tendency na naging Kristiyano lang kami dahil Kristiyano yung mga parents namin. Parang gano'n. Kung ano kasi yung paniniwala ng mga magulang, tendency noon, gano'n na rin yung mga anak. Pero sabi ko, hindi naman totoo sa akin yon. At least I'm speaking for myself. No? Na oo nga, noong lumalaki pa lamang, bata-bata pa lamang, ay pinapaniwala natin o ginagawa natin yung pinapagawa sa atin ng mga magulang natin. So samba tayo, gano'n, no? Pero habang lumalaki tayo, naging aware tayo. Totoo nga ba yung naririnig natin sa kanila tungkol sa relihiyon? No? Totoo nga ba yung pinapaniwalaan nila? At nagkakaroon tayo ng pag-search, pag-aaral. Sa kaso ko, ay ganoon naman. No? Pinag-aralan ko naman ang mga katuruan. At napatunayan ko sa aking sarili na totoo ang kanilang pinapaniwalaan, kaya ako naman ay nanatili. Subalit, sa ibang kaso ay hindi po ganoon. Kung nakataon na ang paniniwala ng mga magulang mo ay hindi ayon sa Bible, at ikaw ay nakikinig sa mga aral, well, okay lang naman. Ano? Yun ang tama. Ang tama na gawin na paniwalaan kung ano yung tama at iwanan kung ano yung mali. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 10, ang umiibig sa kanyang mga magulang, sa mga kapatid, mga anak, ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sabi niya. Kasi, mayroon tayong tamang guidelines. Yung mga patnubay na ating maririnig, yun ang magiging gabay natin upang tayo ay umakto, kumilos o magdesisyon. At mula sa guidelines na ito, mayroong din malaking impact. Ang isa pang liturgy, pang-apat. O kung mayroon tayong guidelines, yung pang-apat na liturgy, ito yung ating goals. Goals, mga layunin natin, adhikain natin. May mga nagbago sapagkat ginusto nila. Sinadya nila na magkaroon ng direksyon ang kanilang buhay. Nakapag-isip halimbawa, ganito na lamang ba ako palagi? Tambay na lamang ako palagi sa kanto? Ano mangyayari sa buhay ko? Ano bang gusto kong na maging? Kaya at early age, ang mga bata ay tinatanong, anong gusto nyong maging? Kasi yung gusto mong maging, yun ang magiging guide mo upang magkaroon ka ng mabuting buhay. Pinaka-goal mo ito. The goals that we set for ourselves, believe in, and diligently work toward greatly influences our behavior. Nga ba, no? Narinig natin nung una, ito gusto itong maging preacher. Kaya ang kanyang mga pamamaraan kakaiba na. Hindi na parang kanto boy. Yung mga magpapare, sabi nila, no, naiiba yung kanilang mga kinikilos. Sabagay, meron din namang mga pumunta sa ganoong mga profession na nagsimula sila ng mga pasaway. Ganon, no? Pero supposed to be, dahil sa ating mga goal sa buhay, sa simula pa lamang, ay atin na pong ipinamumuhay, pinaghahandaan. Ayan. The goals we set for ourselves is greatly determined by guidelines or values that we feel are important. Katulong sa atin yung mga guidelines na yan. No?
upang makamit natin ang ating mga pinaka-adhikain, pinakalayunin sa buhay. We all have goals whether we are consciously aware of them or not. No? Maaaring hindi natin ma-verbalize yung gusto natin, pero mayroon. No? Hindi lamang tayo yung hipon na tulog, no? Mayroon tayong gusto namang mangyari sa ating buhay. Maalala ko yung hipong tulog, nadadala ng agos, wala siyang patutunguhan. Hindi lamang tayo ganoon, kahit pa paano, mayroon naman tayong mga misyon o mga goals na gustong gawin sa ating buhay. Napakalaga itong goal natin eh. Katulad ng sa Panginoong Jesus, no, mayroon siyang goal, matawag natin ng kanyang mission. At yun ang naging deciding factor niya. Kung itutuloy niya ang kanyang, o kung hihinto na siya, no, o kaya ay ipagpatuloy niya. Luke chapter 19 verse 10, ang kanyang mission ay to seek and to save the lost. At sa kanyang pagparito, sa kanyang pagiging tao, nilimitahan niya ang kanyang sarili. At dahil nilimitahan niya ang kanyang sarili, dumanas siya ng mga tukso. No? At hindi naman siya nagpatukso, dumanas siya ng mga pahirap, pag-aalimura, di ba? Pag-iinsulto sa kanya, hanggang sa physical na masaktan siya, kaladkarin siya, hanggang doon sa cross ay ipako siya. Now, kung hindi siya totoo sa kanyang goal na to seek and to save the lost, baka hindi siya nakarating doon sa dulo. Hindi siya nagpapako doon sa cross. Di ba nanalangin siya nung gabi na yon, no, bago siya dakpin? Kung maaari lang, Ama, let this cup pass from me. Cup, he was referring to the suffering and to his death. Maaari lamang palampasin mo ito. At siya nga ay pinawisan. Na parang pawis niya, parang dugo. Oo. Yun bilang tao. Pero nanatili siya sa kanyang goal na hanapin at iligtas ang mga nanawala, kaya hindi siya nag-quit. Tinuloy-tuloy niya ang kanyang misyon. Ganon din tayo pala, mga kapatid, mga kaibigan. No? Kung meron tayong goal at nais nating makamit yung ating goal, ito ang magsisilbing inspiration sa atin, isang factor, motivation, na tuloy-tuloy lamang tayo at hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil. At ang mabuti na naman, no, dahil sa ating bagong kalagayan, being Christians, masasabi natin, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Ngayon, sa huling bahagi ng ating pag-aaral, nais nating alamin, paano gumagana yung ating isip? Bago tayo magdesisyon, ano ang ating gagawin? Paano ba ang mga nangyayari? Pansinin niyo itong tatlong bagay, no? Three functions or parts of our minds. Sabi nga ng ating pinaka-tema, Proverbs 23:7, no? Kung ano iniisip ng isang tao sa kanyang puso ay ganun siya. Mayroong tatlo. There are three separate but interrelated parts of our mind. Sabi nila. Una, yung sa pag-iisip, yung thinking, nagbibigay kamalayan. So this includes knowing, remembering, perceiving, analyzing, synthesizing, evaluating, and understanding. Ito yung ating pag-iisip. Pangalawa, meron yung ating damdamin. Tawag nila ay affective. O sa ating damdamin lang o nakaka-apekto. It includes love, fear, resentment, anger, compassion, and a wide range of other human emotions. So may kinalaman sa ating emotion, yung pangalawa na factor sa ating pag-iisip. And then pangatlo, yung behaving or action o pagkilos natin. No? The action or reaction or doing part of behavior which includes running, eating, testing, drinking, listening, hugging, touching, talking, etc. Itong tatlo ito, ang sinasabi ng mga experts na may kinalaman, papaano kumikilos yung ating isip. Ang tanong nga lamang ay, alin ang nauuna rito? Nauna ba yung pag-iisip mo bago ka makadama, at saka kakikilos? O nauuna yung damdamin mo
saka kilos ka agad, gawa ka agad, saka ka na lamang mag-isip, maraming napapahamak doon. O kaya ay sa bugso ng damdamin, bugso ng, ang tawag nila doon, tama, bugso ng damdamin, kilos agad, gawa agad. No? Saka ka mag-iisip at saka ka malulungkot. Marami na rin napahamak sa ganoon. Maraming nandoon sa bilibid ngayon dahil inuna nila yon eh. Action muna bago isip. O kaya nakabaril sila, nakapatay sila, nakagawa ng krimen. Tapos na-realize nila, mali, huli na. Kaya doon sila humantong sa bilibid. Ang iba wala ng panahon na mag-isip. Bakit? Napunta sa simenteryo. Namatay. Okay? Now, which comes first? It is difficult to know, sabi ng mga experts, if thinking precedes feelings or vice versa, or does behavior precede both? We think of our lives as a continuous circle, para itong tuloy-tuloy na circle, going from one situation to another. Each situation can cause a person to either behave, feel, or think. Parang umiikot lang pala. No? Itong tatlong ito sa ating isipan. Behave, feel, or think, or feel, or think, or behave, think, behave, or feel. Parang ganon. No? So any of these three basic functions of the mind can come first, but they all work together. Mahalaga itong tatlo. Depende na lang alin ang nauuna sa kanila, pero sila itong kumikilos sa ating isipan. At ito yung kinakailangan nating kontrolin. Halimbawa, ang pag-iisip muna. Many times, thinking comes first. Nag-iisip muna tayo. Anong gagawin ko ngayong araw na ito? Okay? Nag-iisip ka at saka ka magdidesisyon. Ito, gagawin ko una, pangalawa, pangatlo, pangapat. So, thinking, at then feeling mo, at saka ka yung behavior. Ang feeling mo, itong unahin ko, mas gusto ko ito eh. Maglaba muna ako. Kasi sa loob ng bahay ko gagawin. Saka ako lalabas ng bakuran. Ano, no? So, mauuna yon, thinking, feeling, and behavior. Halimbawa, sa Bible, no? Lucas chapter 15, yung prodigal son, ganito ang nangyari sa kanya eh. Noong nandun na siya sa paghihirap na sitwasyon, nauubos na yung kayamanan niya, wala na rin siyang barkada, wala na siyang pera eh. No? At ang trabaho niya ay magpakain na ng baboy. Bilang Hudyo, bawal sa kanila yung baboy. Pero sa kahirapan, ginawa na niya yon. At sabi, ninanais na niyang makain yung pagkain ng baboy. Ganoon siya kahirap. Oo. At doon siya nakapag-isip. Ay, doon sa bahay ng aking ama. Sa bahay ng aking ama. Ang mga alila doon, pinapakain ng mabuti ng aking ama. Ako'y babalik doon. Ako'y babalik. At sasabihin ko sa kanya, kahit ba muna kong ituring na anak. So nagpakababa siya. He humbled himself. Kahit ituring na lamang ako na alipin ng aking ama, basta makakain ako ng maayos doon sa kanyang bahay. At yun ang faktor na nagdesisyon siya na babalik doon sa bahay ng kanyang ama. So, mula sa example na ito, makikita natin na mula sa kanyang isipan, no? Nakapag-isip siya, nakapag-desisyon siya, at naramdaman niya, at saka siya umaksyon. Pero pwede rin naman na ang feeling first. Ang ating damdamin muna. Negative or positive feelings about a person or situation may lead to negative or positive thoughts which will produce a certain behavior. So yung ating feelings plus thinking at saka yung behavior. Halimbawa naman ay ang nasusulat sa James chapter 1. Ano bang sinasabi ni Santiago? Ang sabi niya, huwag sabihin ng sinuman pagka siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Anong siya sabi ni Santiago? Well, mali ang sabi natin, tinutukso ako ng Diyos. No? Ang Diyos ay maaari tayong subukan, pero hindi tayo tinutukso. Kasi pag tinutukso, kasi gusto mong gawin niya yung pinapagawa mo, yun ang tukso. Eh. At ang Diyos hindi niya gagawin na tuksoin tayo na magkasala.
Hindi. Pero sinasabi ni Santiago ngayon, no, na nagsisimula ito sa mga pagtukso, yung kasalanan. No? Makikita ng tao ito sa kanyang mata. At nasa kanya ngayon, no, ano ang kanyang feeling doon sa kanyang nakita. Okay? Si David, nung makita niya si Bathsheba, no, pwede man niyang baliwalain yon, pero nagkaroon siya ng kakaibang feeling. Gusto niyang kunin si Bathsheba. See? So natukso siya. Natukso siya at dahil sa pagkakatukso niya, last of the eye, ay gumawa siya ng kasalanan. So yan ang sinasabi ng Santiago. Hindi naman totoo na likas na makasalanan yung tao. Yung tinatawag nila na evil nature, sinful, makasalanan na kalikasan ng tao, hindi po totoo yun. Tayo nilikha sa larawan, tuwangis ng Diyos. Ang bata o ang sanggol ay wala siyang kasalanan hanggang hindi siya makakagawa ng paglabag sa utos ng Diyos. Hanggang sa hindi niya malaman niya ano ang totoo at hindi niya gagawin ang totoo. Santiago 4:17. Saka lang siya magkakasala. Pero bago yon, inosente po siya. Yan. So, sinasabi natin ngayon yung ating damdamin. Maaring mauna at matutukso, saka tayo makapag-isip ng masama at kikilos tayo. Kaya yun na ang resulta. So, explains how this progression from feeling to thinking to behavior can lead to sin. Kaya nagiging kasalanan. Yung pinaliwanag ko na last has three forms. Lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Pero ang lahat ng ito, nakita mo lamang, naramdaman mo lamang, at pag-iisipan mo kung gagawin mo o hindi. Maring isipin mo na hindi, so hindi ka makakagawa ng kasalanan. Kaya yun ang resulta. No? Yun ang magiging behavior mo. Yung iba napapariwara, yung iba naman hindi naman. So nasa iyo pa rin ang control. And then lastly, yung behavior first. Behavior may come first. Yung pagkilos, yung paggawa, yung action bago ang pag-iisip. Maaaring mauna yun. No? Bugso ng damdamin ito, tawag ko rito. No? Halimbawa, sa Acts chapter 9, si Saulo, bago siya naging Apostol Pablo, di ba? Alam niyo, ang ginawa niya, humingi siya ng permiso upang usigin, i-persecute ang mga Christians. Kaya hinahabol na sila, no? Kinukuha sila sa kanilang mga bahay-bahay at dinadala, pinabibilanggo. Yun ang behavior niya. Marahil sapagkat siya ay kabilang sa pinaka-istriktong sekta ng mga Hudyo, yung mga Fariseo. Doon siya, Fariseo siya. No? At sa kanila, it is a righteousness to persecute Christians. Kaya lamang, nasalubong niya ang Panginoon doon sa daan patungong Damascus at nabulag siya at sinabi sa kanya ng boses, "Oh, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig?" Sabi ng Panginoon, sabi ng boses. Ang aktual na inuusig niya yung mga Christians, pero ang Panginoong Hesus ang inuusig niya pala. No? Katagalan, sabi niya, "Sino ka, Panginoon?" Yan, no? At sabi sa kanya, "Pumunta ka sa Damascus at doon ay ituro sa iyo paano ka maliligtas." At ganoon nga, pagdating niya doon, nandun si Ananias, tinuruan siya ng tungkol sa Panginoong Hesus at nagbago siya doon. Nabautismuhan siya doon sa Damascus. Doon siya naligtas. So sa kaso niya, nauna muna yung kanyang pagpipersecute. No? Yung ginagawa niya. And then, mayroon siyang feeling na mali pala yun. No? At nakapag-isip, mali, babaguhin ko ang buhay ko. Maging Kristiyano ako. Ayan si Pablo. So, mayroong persecution at mayroong fear and instruction para kay Pablo. Ngayon, mga kapatid, in conclusion, we see that human behavior involves much more than a spontaneous reaction. Hindi lamang yung biglaan ang bumubuo sa ating pag-uugali bilang mga tao. Maaari nating kontrolin ang ating ugali, ating mga kinikilos, pamamagitan ng ating pagkontrol sa ating nararamdaman at ating ating isipan. By working on the way we feel and think, it is comforting to know that it is possible to be and to do what we choose rather than be puppets of someone else.
Kagaya na sinabi ko, magandang isipin natin na hindi tayo ginawang mga robot. No? Hindi tayo ginawang mga sunod-sunuran. At maaari pala nating isipin muna, mamili tayo ng ating gagawin. Oo. Now that we have realized that we are free to change, let us decide to become servant of Christ. Sapagkat meron naman tayong kakayahan na mamili, ang ating pipiliin dapat ay maging alipin ng Diyos, alipin ng Panginoong Hesus. Siya man ay pumili din ng kanyang ginawa, ang maging servant ng mga tao. At siya nga ay nagpakumbaba, no? Kinuha niya yung anyong tao at nilimitan niya ang kanyang sarili. Yun ay sa misyon na gusto niyang iligtas tayo ng mga tao. So, yan ang ating lesson kung bakit ginagawa natin ang isang bagay. And hopefully ay magaya natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapasya. Bakit niya ginawa ang kanyang misyon? Yun ay sapagkat nais niya ang kaligtasan natin na lahat-lahat. Gusto yung kaligtasan ng lahat-lahat ng mga tao. So ito po ang ating aralin, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat sa ating pakikinig at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.